be praised. Makita ang tunay, ang labis na kagalakan sa ating mga mukha habang tayo nagpupuring umaawit sa Panginoon. Ilabas po natin yung mga inipon nating pananabik sa paghihintay pang kasama natin ang bawat kapatiran na itaas ang pangalan ng Panginoon. Makita ito sa ating tugtugin, sa ating pag-awit at sa ating pasaya. Oh yes, Lord, we worship you, Lord Jesus.
walang katulad mo, Jesus. Grabe yung tinatanim na kalakasan ng Panginoon sa atin upang tayo makaawi at makapagpuri anuman ang nangyayari sa atin. Grabe yung encouragement sa atin ng Panginoon. Bakit nga ba tayo mangangamba? Bakit nga ba tayo mag-aalala? Ang Diyos na mismo ang nagsabi na tapos ko na ang lahat. Ang Diyos na mismo ang nagsabi, huwag kang mag-alala. O lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan na hindi kayang maunawaan ang lahat. Nasa piling natin ang Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot. Oh yes, Lord Jesus. Nakikita mo ang aming puso, Panginoon. Nakikita mo ang tunay na isip ng iyong mga lingkod. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you, our Lord Jesus, our Savior. Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Mountains bow down and the seas will rise.
Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding of cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Oh, we praise you, Lord Jesus. We praise your greatness, Lord. You are our Lord of Lords and our King of Kings, my God. There is none like you. You are clothed with splendor and majesty, my Lord. We worship you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age, He says. Age to age is there. The time is in your hands, oh Lord Jesus. Time is here. You are beginning and the end, Lord Panginoon. Beginning and the end. Beginning and the end. The God that we one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. You are the Lion and the Lamb, my Lord. You are the Lion and the Lamb. How great
at ikaw ang Diyos. Ikaw ang aming Ama, ang aming kaibigan, at ang aming nararapat na Diyos sa lahat ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hindi sapat ang lahat ng salita, Panginoon. Hindi sapat lahat ng tinig. Walang sapat na melodiya, Panginoon. Ihayag ang iyong katapatan, Panginoon. Nararapat ka sa lahat. Nararapat ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong katakilaan, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sumasamba kami sa iyo, hindi mo kami Panginoon. Tinataas namin ang iyong ngalan. Pinapuri ka namin, Panginoon. Tinuluwalhati ka namin sa iyo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ang hari ng aming buhay. Sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat. Salamat, Jesus. Pinupuri ka namin. Pinagpipila ka namin, Panginoon. You are our great and mighty Lord Jesus. You are the rock of our salvation, our bread of life. We are still because of your Panginoon, because you are our God. Tayo ba'y sandaling manatili sa ating pananambahan. Sabi nga, be still and know that I am God. How great is our God. Panginoon, salamat po. Dahil walang ibang Diyos kundi Ikaw. Dahil Ikaw tumawag sa iyong bayan. Salamat, Panginoon. Salamat kay Jesus na tumubukas sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pagmamahal sa iyong bayan ay hindi nagmamaling. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Po, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. How great is our God. Hihinto muna po ako sa total na maaraw sa pagbaha. At paki-flash ka yung first slide, yung title ko. Yan. How great is our God. Sino ba ang ating Diyos? Si Yahweh, di ba? Nung pandemic po, nag-aaral kami ng Hebrew. Kaya lang hindi ako masyadong natuto ng Hebrew. Ngunit isa po yung natutunan ko ron, na ang mga Hudyo, hindi nila mabanggit-banggit yung mga katagang yan. Yung pag-utter lang ng pangalan ng Diyos. Ito po ay napaka-banal sa kanila. At totoo nga na si Yahweh o ang ating Panginoon ay napaka-dakila.
Hindi po ako scholar, hindi po ako expert sa Old Testament. Ito po yung bahagi na talagang iniiwasan ko. May timer ba ako dyan? Wala, ano? Ayan, sige. Burahin mo muna. Ayan, baliktad. Sa totoo lang po, ang pagtalakay po ng Lumang Tipan ay napaka masalimuot, napaka komplikado, at kapag hindi po inilagay natin sa tamang konteksto, tayo po minsan ay maliligaw. Kung, sasabihin naman ng asawa ko, history ka na. Ang current events po ay nagiging history kinabukasan. Tama po. So ngayon, yung kahapon, history na. Sino po nagbabasa ng dyaryo? May dyaryo pa ba? Wala na, no? Kanina, tinunghayan ko lang yung balita na yung Hamas daw, alam niyo po ba yung Hamas? Ibig sabihin kasi nun ay kasalanan o hamartiya. Yung isang grupo po sa dako po ng Gitnang Silangan ay pumayag na raw sa plano ni Trump na magkaroon ng ceasefire. Kapag tinunghayan po natin ang Lumang Tipan, hindi po natin maaaring ihiwalay yung mga kasalukuyang mga nangyayari. So, yung history at current events. At dito po natin matutunghayan gaano kadakila ang ating Diyos. Sa kasalukuyan, ang ating bayan ay dumadaan po sa malaking pagsusubok. Ang ating bayan na sinasabi nila siya lamang Kristiyanong bayan sa buong Asya. Ang ating bayan na ang sinasabi ay naniniwala sa Diyos ng Kristyanismo. Nung minsan nagkausap kami ng aking classmate ng high school, pareho na kaming matanda. Kasi matanda na rin ako. Yung isang katanungan niya, bakit daw ang bayan ng Pilipinas na naniniwala sa Diyos, na Diyos na pinaniniwalaan natin, ay nasa hulihan ng progreso ng Asya. Nasa hulihan ng paglago ng ekonomiya. Sa introduction pa lang ako. Bakit daw ang katulad po ng ibang bayan dito na hindi naman Kristiyano ay mas umuunlad? Kagaya po ng Thailand, kagaya po ng Singapore, kagaya po ng Vietnam, kagaya po siguro ng Cambodia. Ang hirap pong sagutin dahil ang ating Diyos ang siyang gumagabay sa lahat ng nangyayari sa buong mundo. Yun po yung una nating titingnan. Ang ating Diyos isang sovereign. No? Hindi ko po tatanungin bakit tayo ay nauhuli sa mga ganitong bagay. Kaya ngayong umaga, babalikan ko lang yung isang awit na sinulat ni Propeta Isaiah na kung gaano kadakila ang Diyos. Akin pong babanggitin muna na ang bayan ng Diyos ay dalawa. Tama po? Nung Lumang Tipan, ang bayan niya ay bayan po ng Israel. Sa kasalukuyan, ang bayan niya po ay yung mga tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Kung tutunghayan po natin ang sinulat ni Pablo sa mga taga-Romano, tayo pong tumanggap kay Jesus ay grafted dun sa
ugat ng oliba. At sa kasalukuyan, kaya binalikan ko yung nangyayari ngayon sa Middle East. Yung pong Israel ngayon, ay hindi po siya necessarily na siya yung tatawagin ng Panginoon. Hanggang hindi po sila tumatalima sa Panginoong Jesus. Kaya kapag tinunghayan po natin ang mga sulat sa Lumang Tipan, maunawaan po natin na ang bayan ng Diyos na Israel na tinatawag ay nung nakalipas na mga panahon. Ngunit ang sinasabi po rito ngayon ay katotohanan para sa kanyang bayan sa kasalukuyan. At sino ang bayan na yon? Tayo na tumanggap kay Jesus. Tunghayan po natin yung awit. Maiksi lang po ito, mga 6 na talata, at kada talata po ay 1 oras. Tama, no? Ilang oras yun? 6 na oras. Babasahin ko po. Ito po yung sabi ni Isaiah. At sa araw na yon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Kapag kayo po ay nagbabasa ng inyong lumang tipan, pag nakita niyo po yung O Panginoon na all caps, sa English po, Lord na all caps, ibig sabihin po niyan ay Yahweh. So yun po yung kanyang translation para po nadidistinguish yung pangalan ng ating Diyos sa ordinary na Panginoon. Di ba? Marami pong Panginoon dyan. Maraming drug lord, maraming gambling lord, maraming, may flood lord ba? Wala, ano? Landlord, yun. Ano pa? Bagamat ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaaliw ako. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Ako ay magtitiwala at hindi matatakot. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Siguro nung panahon na yon, ito po ay inaawit ng mga Hudyo. Ang isa ring natutunan ko nun sa dun sa aming pag-aaral. Kaya po na may memorize nila yung kanilang lumang tipan. Ito po ay sinasali nila sa awit. So, di pa memorize nyo po yung awit, di po ba? Kahit wala kayong sulat. Kasi yung pong melody ay nakakatulong. Siguro lagyan natin ng awit yung Tagalog, no, Sister Rhea. Tutuloy ko po. Talatang 4. At sa araw na yon ay iyong sasabihin. Punahin po ninyo. Sa talatang 1, at sa araw na yon ay iyong sasabihin. Inulit po niyo yon sa talatang 4. At sa araw na yon ay inyong sasabihin, magpapasalamat kayo sa Panginoon at kayo'y tumawag sa kanyang pangalan. Ipaalam ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bansa. Ipahayag ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Kung naalala niyo po yung inawit natin kanina, we proclaim God to the nations. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumagawang may kaluwalhatian. Ipaalam ito sa buong lupa. Sumigaw ka at umawit ng malakas, ikaw ay naninirahan sa Zion, sapagkat dakila ang banal ng Israel na nasa gitna mo. Ito ay isang awit na maaring tulain ng pagbibigay ng pahayag kung gaano kadakila si Yahweh. Una po, mabuti si Yahweh. Ayun. At sa araw na yon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, bagamat ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaaliw ako.
Ang bayan po ng Israel ay dumaan sa maraming cycle. At kapag tiningnan po natin ang kanilang history, sila po ay 2 beses na in exile ng Panginoon. Ibig sabihin po yung diaspora nila. So, sila po ay salawahan. Kapag sila po ay nakakita ng bagong paniniwalaan, sila po ay tatalikod kay Yahweh at pupunta dun sa kanilang gustong paniwalaan. Kung familiar po kayo sa storya ni Moses, siya po ay umakyat dun sa bundok ng Sinai. Dahil matagal nga siya ron, pagbaba niya, nakita niya po yung mga pinalaya ng mga Hebreo galing sa Ehipto, ay gumawa po ng isang gintong baka. At yun po ang kanilang sinasamba. Sa history po ng mga Hudyo, yun po yung kadalasang nangyayari. Sila ay hihingi ng kapatawaran, papatawarin ni Yahweh, tapos babalik sa kasalanan, at papatawarin ng ating Panginoon. Kaya rito sinabi, napawi ang galit ni Yahweh at inaliw ang kanyang bayan. So, makikita po natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Siya ay nagbibigay ng patawad sa kanyang bayan. Madalas po nating sinasabi, di ba, kapag tayo nananalangin, humihingi tayo ng kapatawaran. Iyon po kasi ang ating nature ngayon. Dahil nga ang sabi sa Romans, lahat po tayo nagkasala, at hanggang hindi po na-attain natin yung perfection na nandun tayo sa kalangitan, tayo po ay prone sa kasalanan. Sa pag-iisip nga lang, ay nagkakasala na tayo. Parang, ano pa dapat natin gawin sa mga nagnakaw, sa mga magnanakaw, sa mga tulisan, di ba? Sa ibang bayan, ang tulisan ay hindi na binibigyan ng pagkakataong makapag-trial, binabaril na lang sa ulo o sa likod. Ngunit, sa atin, tayo po ay nag-iisip pa kung anong gagawin natin. Si Yahweh, mas mahaba ang kanyang pangunawa, ang kanyang kabutihan. Kaya dito nabanggit nga ng sumulat, sa araw na yon ay yung sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, Panginoon, bagaman ikaw ay nagalit sa akin. So siya ay nagkamali, yung bayan po ng Israel, at nagalit sa kanya ang kanyang Diyos. Ngunit, yung galit na yun ay napawi at siya ay inaliw. Paano naman napapawi ang galit ng Diyos? Marami pong paraan kung paano ito napapawi, iba't iba po. Kasi ito po ay judgment niya sa isang bayan. Ngayon, tingnan po natin, ang bayan po ba ng Pilipinas ay bayan po ba ng Diyos? Ang bayan po ba natin ay bayan po ba ni Yahweh? Kung nasaan si Jesus, nandun ang Diyos. Tama po. So maaring sa kasalukuyan, hindi natin alam kung nagalit ang Panginoon sa atin at tayo ay kanyang inaaliw. Ngunit pagkatapos ng galit kasi, yung kaaliwan, meron pong sinasabi diyan sa 2 Chronicles chapter 7. Ang sabi rito, at kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako, tumalikod sa kanyang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit. At patatawarin ko kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Babalik at babalik din ako dun sa konteksto na yung bayan na sinasabi po rito ay bayan ng mga mananampalataya.
Ito po yung kanyang inako. Ito po yung kanyang minahal. Sa ating pong kalagayan ngayon, ito po yung mga tumawag, yung mga tumanggap sa ating Diyos. Ngunit, ganun pa man, sa kontekstong ito, napakahalaga po nating tingnan. Bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Humble and prayerful. Tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Merong pong pagbabago. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang bayan po ng Israel ay susunod, tatalikod, susunod, tatalikod, susunod. Apparently, nung panahon na to, yung land ay desolate. No? Ibig sabihin, naghihirap, siguro may tag-gutom, tag-uhaw, at ang progreso ay wala sa kanila. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pag tumalikod kayo, pakinggan mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Maaari nating ipanalangin ito, ngunit bago po natin makita ang kaganapan, mahalaga po na unawain natin ang pagtalikod sa kasamaan. Nakakalungkot po dahil mga mananampalataya pa ang napaparatangang hindi lumalakad ng matuwid. Naalala ko po itong context niyan. Yan po yung battle cry noong 1991 na tumatakbong para Pangulo yung isa pong ebanghelista. Nagkampanya kami para sa kanya. Lumakad kami dyan sa buong Marikina. Ito po yung kanyang sinasabi. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo pa sa kanyang puso sa ngayon. Pangalawa po, kaligtasan ay si Yahweh. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi matatakot. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balo ng kaligtasan. So, maliwanag po rito, mabuti si Yahweh. At ang kaligtasan ay matatagpuan sa Kanya. Sa Lumang Tipan, sa panahon po ng mga Hudyo, ang kaligtasan sa kanila ay pagsunod. Sino po nakakaalam ng Ten Commandments? Ilan po yung Ten Commandments? 10. Kaya pala 10. Ang mga Hudyo po, tagal. 2 oras pa? Okay. Ang mga Hudyo po ay naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. So sila, pagpasok nila hindi sila nakakapasok sa templo. Kukuha sila ng sacrifice, tama po? Kung ikaw ay mahirap, pwedeng ibon, pigeon. Kung ikaw ay mayaman, pwedeng tupa, Kung ikaw ay mayaman na mayaman, pwedeng baka. Mas mahal. Naniniwala po sila sa sacrifice. Ngunit ito po ay binago. Binago sa pamamagitan ni Jesus. So ang kaligtasan natin ay nanggagaling din kay Yahweh sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Paliwanag po yun. Tayo, bayan ni Yahweh, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
At dito sinasabi, siya ay nagtitiwala at hindi siya natatakot. Bakit? Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Bakit hindi tayo matatakot? Sa kapaligiran natin ay araw-araw na kaguluhan, araw-araw na isipin natin, ano ba ang mangyayari sa kinabukasan? Meron ngang bagong hindi ko alam kung bago yung sakit na yun. Anxiety attack ba yun, Sister Judith? Alam mo yun? Nagiging anxious ka rin ba pag magtuturo ka? Hindi. Pati nga yung may nakausap ako, may-ari siya ng maliit na dog. Nagkakaroon daw ng anxiety attack ang mga aso. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero, bakit tayo mag-iisip? No? Yun po ang ating nature. Yun po ang ating kalikasan. Hindi po natin maalis yun. Ngunit, ang ating pong panghawakan ay ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako na tayo ay hindi niya iiwan at hindi pababayaan. Kaya nga sabi rito, at kayo hiigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Ang sabi rin sa 1, di ba, si Jesus ang ating tubig na kapag kaininom natin, hindi na tayo mauuhaw. Ito ay spiritual concept. Ngunit alam ko po, sa experience ng bawat isang tumayo sa pangalan ni Jesus, alam ko po yung tiwala sa inyong puso ay nagbi-build up. Hindi tinanggap mo si Jesus ngayon, bukas 100% ay yung tiwala. Hindi po ganun. Tayo po ay lumalakad. Yung tiwalang yun ay nagbi-build up. Ngunit, ang sinasabi po rito nung sumulat, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Bakit awit? Bakit song? No? Kasi po, pagka may awit, may saya at may confidence na ibinibigay. Napakahalaga pong unawain natin na ang Diyos natin ay ang Diyos ng kaligtasan. Nung isang gabi, nakikinig po ako, ang dinidiscuss niya naman ay John 10:10. Sinasabi niya kasi ron yung, alam niyo po, tayo bilang physically alive, marami po tayong physical apprehensions. Meron po tayong mga iniisip na physical. Bawa, uulan ba bukas? Pag umulan, hindi ako papasok. O kaya, ano ba ang iahahain ko sa aking hapagkainan? O enrollment na, paano ko i-enroll ang aking anak? Ito mga, hindi ko sinasabing trivial ito o hindi mahalaga. Ito po ay mahalaga. Ngunit, ang sinasabi po rito nung sumulat, yung total na pananaw niya, hindi siya matatakot, hindi siya mag-worry. Dahil sa katapusan ng panahon, makikita niya ang kaligtasan na binigay sa kanya ng ating Diyos. Pangatlo, dahil nga si Yahweh ay mabuti, dahil si Yahweh ay kaligtasan, sinabi niya, ipahayag si Yahweh sa mga bansa. Kapag tinignan po natin yung konteksto, makikita po natin, maaari po nating sabihin ito'y nakadikit doon sa sinabi ni Jesus na ipahayag ang ebanghelyo, ipahayag ang katotohanan ng ating Panginoon. At sa araw na yon, inulit po yung mga kataga, magpapasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y tumawag sa kanyang pangalan, ipaalam ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bansa. Ipahayag ninyo ang kanyang pangalan ay marangal. Announce to the world that our God is great. Bakit po?
Sinabi kasi o ginawa ni Yahweh sa bayan ng Israel ang kanyang kabutihan. Ang sabi ni Yahweh sa kanila, ipahayag nyo sa ibang bansa ang aking ginawa sa inyo. Tayo na kanyang bayan, ipinapahayag ba natin ang ginawa niya sa atin? Maaring hindi sa ibang bayan o sa ibang bansa, ngunit sa ibang tao. Kapag tinignan po natin to, ay gaano kadakila ang Panginoon sa inyong buhay? Gaano siya kadakila para siya ay maaari niyong i-announce? Announce, di ba? Pag in-announce mo, may nakikinig, tama? Si Marites yun, ano? Yung nakikinig. O i-announce niya sa buong bayan. Napakahalaga po na ipagmalaki natin, hindi naman ipagyabang. Iba po yung ipagyabang sa ipagmalaki o bigyan ng tamang pasasalamat o tamang pagbigay ng papuri kung gaano kadakila ang ating Diyos sa ating mga buhay. Kanya-kanya po tayong antas ng experience, ng karanasan, kung hanggang saan natin nasukat ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay kanyang inangat mula sa banig ng karamdaman, kung ikaw ay mayroon ng stage 4 cancer at ikaw ay nabuhay ng 50 taon pa, o kung hindi man, anong kabutihan ang binigay sa iyo mula nung nakilala mo ang Diyos sa iyong buhay? Isa pong natutunan ko na sinabi nga, talagang hindi po pantay-pantay yung antas nang nagkaloob si Yahweh ng mga gift sa bawat isa. May kanya-kanya po tayong antas na binigay. May kanya-kanya po tayong lugar na pinaglagyan. Ngunit bawat isa po ay hinahanap niya na ang puso ay umayon sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Pang-apat po at huli, dakilain si Yahweh sa ating kalipunan. Ibig sabihin, we proclaim the greatness of God in our assembly, among us. Kaya po tayo nagtitipon, kaya po tayo pumupunta sa sanktuaryo. Kasi isipin po ninyo, nung panahon, yung konteksto po nito, ang kanila pong temple, ang nakakapasok lang ay yung kanilang saserdote o yung priest o yung pare. Sila po ay nandun lang sa labas at nag-o-offer ng kanilang mga offering para po dun sa ating Diyos. Ngunit tayo, malaya po tayong nandito sa templo, tayo po ay naghahayag. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y gumagawang may kaluwalhatian. Ipaalam ito sa buong lupa. Sumigaw ka at umawit ng malakas, ikaw na naninirahan sa Zion, sapagkat dakilang banal ng Israel na nasa gitna mo. Ang ating Diyos, isang oras pa, ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tuwing tayo ay nagpupuri sa Kanya. At balikan ko po, mabuti si Yahweh. Ang kaligtasan ay si Yahweh. Ipahayag ang kanyang kabutihan sa buong bansa. Ibig sabihin po kasi dyan, hindi lang dun sa ating kalagitnaan. At pang-apat, dakilain si Yahweh tuwing tayo ay nagtitipon. Kapag ito po ay ating
isinapuso. Ito po ay ating ginawa na ating nilagay sa ating kaisipan. Mauunawaan po natin kung ano ang mithiin ng Panginoon para sa bawat isa. Kung ano ang mithiin niya, hindi ko po sasabihin sa PMC Marikina, kundi sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Ano ang gusto niyang gawin niyo sa inyong paglakad bilang mananampalataya? Ngayong next month ay atin pong, at dito na po ako magwawakas bago po tayo magbanal na hapunan. Next month ay ano na? Ano yung November? Anniversary na natin, di ba? Tingnan po natin yung last year. Andiyan ba? Ayun. Ito po yung ginawa natin last year. Sabi rito, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water." Dalawa raw pong evil ang sinasabi rin. Una, tinalukuran nila ang Diyos nila. So, tingnan niyo po yung konteksto niyan doon sa binasa natin sa Isaiah. Pangalawa, humukay ng mga balon na na balong butas na walang naiipong tubig. Dalawa po kasi yun. Yung pagsuway at yung pagiging independent ng ating Diyos. Tingnan po natin ngayon kung yung dalawang evil na yon ay na-address ba natin? Sumunod ba tayo kay Yahweh na maaari nating awitin yung Isaiah 12, na maaari tayong magpasalamat, sumigaw, umawit para sa kanyang kadakilaan. Pagbulay-bulay na lang po natin sa ating mga sarili na sinabi ni Jeremiah ay ang bayan niya ng panahong yun ay tumalikod at naging independent. Hindi na sila nagdepende sa ating Panginoon. Ang gusto po kasi ng Panginoon ay tayo ay umasa ng lubusan, magtiwala ng lubusan sa kanyang kadakilaan at sa kanyang pag-ibig. Tingnan po ninyo kung yan ay angkop at yung Isaiah 12 ay angkop na awitin natin sa ating mga sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil mayroon kaming Diyos na katulad po ninyo. Diyos na mabuti. Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Diyos na dakila na aming ihahayag sa ibang bayan. Salamat, Panginoon, dahil kailanman ay hindi ka po nagkulang. Kailanman ay patuloy niyo pong ginabayan ang inyong mga anak. At kagaya nga ng sabi ni Jeremiah, Panginoon, na nag-commit po ng dalawang kasamaan. Ang dalangin po namin, Panginoon, itong mga evil na to ay maiwaksi at amin pong awitin ang sinabi ni Isaiah. Magpasalamat sa inyo sa araw na ito dahil ang inyong galit ay napawi na. Dahil ang inyong
kaaliwan ay ibinigay niyo po sa inyong bayan. Panginoon, tinataas ko po ang aming kalipunan na tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang aming kalipunan na naniniwala na ang kaligtasan ay nanggaling po sa inyo, Panginoon. Kalipunan na handang maghayag ng inyong kabutihan, ng inyong kadakilaan, saan man kami naroroon. Samahan niyo po ang inyong bayan habang siya po ay lalakad, habang siya po ay aawit ng pasasalamat sa inyong kabutihan at sa inyong kaligtasan. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.